Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Ramil. Kaninang 2 a.m. ay nag-intensify na into a tropical storm si Bagyong Ramil. Huling namataan yung sentro nito sa layong 305 kilometers silangan ng Huban, Sorsogon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour and ngayong araw nga po ay mas mararamdaman na natin yung direct effect nito ni Bagyong Ramil sa malaking bahagi po ng Luzon, kung saan ngayong araw masungit na panahon na po yung mararanasan natin dito sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at sa area din po ng Catanduanes. Samantala may mga pag-ulan na din at bugso ng mga malalakas na hangin na mararanasan dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, partikular na po yan sa Samar Provinces, maging sa nalalabing bahagi pa ng Bicol Region, dito din sa area ng Quezon, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, maging dito din po sa bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela at sa area din po ng Isabela. Samantala dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, maging dito din sa ilang areas pa ng Visayas, ngayong araw ay makakaranas din po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot naman po ng trough or extension ni Bagyong Ramil. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, generally west-northwestward na po yung magiging pagkilos ni Bagyong Ramil at in-expect po natin mamayang hapon or gabi ay posible po itong lumapit or maglandfall dito sa area ng Catanduanes. And then patuloy po itong kikilos patungo pa rin dito sa may central southern Luzon area kung saan mamaya po or bukas po ng early morning ay posible naman itong lumapit dito sa may area ng Camarines Norte, and then posible po yung another landfall natin over the area of Aurora or Quezon bukas po ng umaga or ng hapon. And nakita po natin after po ng pag-landfall niya dito either sa Aurora or Quezon area ay tatawirin naman po nito yung northern and central Luzon area. And during its passage, nakita po natin na ma-maintain niya yung intensity nito na tropical storm. And nakita nga po natin ngayon hanggang bukas po yung peak na mararamdaman natin yung direct effect nito ni Bagyong Ramil dito po sa malaking bahagi ng Luzon. So expect po natin paghahanda pa rin and doble ingat para sa ating mga kababayan dito sa area ng Northern and Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, maging sa ilang bahagi pa po ng Southern Luzon, lalong-lalo na dito sa area ng Bicol Region at ilang area pa po ng Samar Provinces. So kasalukuyan po meron tayong nakataas na wind signal number 2 dito sa Camarines Norte, Catanduanes at sa northern portion ng Camarines Sur. Samantala wind signal number 1 naman sa Cagayan kasama na yung Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Aurora, Nueva Ecija, eastern portions ng Bulacan, Tarlac at Pampanga, maging sa northern and eastern portions ng Quezon kasama na yung Polillo Islands, sa Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias and Ticao Islands, northern Samar sa northern portion ng eastern Samar, maging sa northern portion ng Samar. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit natin, makakaranas po sila ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Ramil. Sa mga susunod po na issuance natin, posible pong magtaas po tayo or magdagdag pa po tayo ng areas under wind signals hindi rin po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na issuance ay magkakaroon din po ng wind signals itong ilang areas pa ng Central Luzon maging dito din po sa Metro Manila. Kaya continuous monitoring pa rin po tayo and also nakita din po natin na itong highest possible wind signal natin is wind signal number 2 pero hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na kapag nag-intensify pa itong si Bagyong Ramil into a severe tropical storm, ang highest possible po natin nun ay wind signal number 3. So, pero ito pong wind signal number 2 na highest natin or yung generally yung dalang hangin ni Bagyong Ramil ay may kalakasan na din po and posible na po itong magdulot ng damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya naman po muli paghahanda at pag-iingat po para sa ating mga kababayan.
Samantala para naman po sa mga pag-ulan, ngayong araw dama na rin yung mga pag-ulan na dala ni Bagyong Ramil. Mga malalakas po na pag-ulan yung dala nito. Posible yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Catanduanes, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Samantala 50 to 100 naman sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Masbate, Biliran at sa area din po ng Samar. Samantala bukas naman habang mas malapit itong si Bagyong Ramil dito sa may Central Luzon area at tatawirin din itong Northern Central Luzon, mas malaking area na po yung makakaranas ng mga pag-ulan. Posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, and 50 to 100 naman dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa bahagi din po ng La Union, sa Cordillera Administrative Region, maging dito sa Cagayan, sa Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, dito po sa Metro Manila, sa area din ng Laguna, Catanduanes, maging dito sa Marinduque, Romblon, sa area din po ng Sorsogon, Albay, at dito rin sa area po ng Laguna at Rizal. So, ina-expect po natin by Monday naman ay meron pa rin pong mga pag-ulan. Ito pong by Monday ay nakalagpas na itong si Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan. Ngunit posible pong hagip pa rin ng mga malalakas na pag-ulan. Itong area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra at Apayao. So muli po, doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po ngayong araw hanggang bukas. And makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para po sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. Sa kasalukuyan, meron na din po tayo nakataas na gale warning sa seaboards yan ng Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. And sa mga susunod po na issuance natin ay posibleng madagdagan pa po itong mga areas natin na may gale warning. And also meron din po tayong minimal to moderate risk ng storm surge sa mga coastal localities ng Albay, Aurora, Bataan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Samar, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Pangasinan, Quezon, Samar, Sorsogon, at Zambales. Kung saan kapag meron po tayong risk ng storm surge, ina-advise po natin yung ating mga kababayan na malapit po sa coastal areas na lumikas po tayo sa mas mataas na lugar, and also suspended din po yung kahit na anong marine activities gaya ng mga pangingisda, paglangoy at paglalakbay dagat. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin po ang aming website, pag-asa.dewesti.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.